Now, sa tuwing po ako mag-dedicate, pag Sunday, ay sinasama ko na po ang mensahe patungkol sa mga bata o kabataan. Dapat po kasi nating malaman ang kahalagahan po ng mga bata ayon po sa turo ng ating Panginoon. Alam po ninyo, pag si Jesus ay may sinasabing story, very important po na malaman natin kung ano ang interpretasyon po niyan. Kasi po si Jesus talaga ang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen. Ang kanyang mga turo. Ginagamit lamang po kami mga pastor, amen, to share the spiritual nourishment para po sa mga mananampalataya. So for today's sermon, gusto ko pong dalhin sa inyo ang message about Jesus said, "Let the little children come to me." Amen. Everybody say it. Amen. Napakaganda po niyan, mga kapatid. Glory to the living God. In the book of Matthew, if you have your Bible, sa lahat po na nanonood ngayon, open your Bible in the book of Matthew, chapter 19, 13, and 14. One day, some parents, look at this, so mga magulang, brought their children to Jesus so He could lay His hands on them and pray for them. Tingnan po rin kaya po yung paglilay ng hands sa mga bata is a form of blessing. Kala lang ninyo, parang kaugalian po. That's biblical. Ano po? Ang tawag po dyan, blessing. At ito po ang nangyari. But the disciples scolded the parents. Medyo nagalit yung mga disipulo pa ng Panginoon for bothering Him. But Jesus said, "Let the children come to me. Don't stop them," sabi ni Jesus. "For the kingdom of heaven belongs to those who are like these children." Pag sinabi natin katulad na, hindi po ang buo. Di ba? Pag sinabi natin katulad, meron lamang pong mga bagay na dapat natin maunawaan sa mga bata. Ano po yun? Sapagkat ang binanggit ng Panginoon dito, kingdom of heaven. For me, this is very important. For the kingdom of heaven belongs to those who are like this children. So ito po yung story, mga kapatid, nung ang Panginoon sa Kristo ay nasa lupa, nagkatawang lupa, sa ministeryo dito sa lupa. Parang, imagine niyo na lamang po, mga kapatid, na ang Panginoon sa Kristo ay busy sa pangangaral at very popular ang Panginoon. Ang dami pong nakakakilala sa Kanya dahil sa Kanyang pagpapagaling, dahil sa mga himalang nagagawa ng Panginoon sa Kristo. At nabalitaan na po ito ng maraming tao. Mala-artista po ang dating ng Panginoon. Yan po. At ito na nga po, mga kapatid, biglang may mga parents na bitbit yung mga bata. Because in their minds, alam nila na mayroong kayang ibigay ang Panginoon. Lalo tigit sa kanilang mga anak. Amen? Siguro nag-uunahan yung mga parents para dalhin sa Panginoong Kristo ang kanilang mga anak. But this is a sad story also. Because napagalitan sila ng mga alagad. Hoy! Siguro ganun na. What? Pero mga kapatid, mahalagang malaman natin yung sinabi ng ating Panginoon sa katulad nila, nagahal ng Diyos. Amen. At sa ibang translation, hindi ko na nilagay po dyan, in the book of Mark 10:14, sabi po dyan, Jesus was much displeased dahil sa ginawa ng mga alagad. Kaya pinatigil ng Panginoon yung mga alagad sa pagharang sa mga parents at pinagpala ng Panginoon mga bata. So makikita natin, Jesus corrected His disciples to emphasize the importance of childlike faith in the kingdom of God. Pag sinabi natin childlike faith,
Katulad ng mga bata na hindi po mahinanakitin. Hindi po ito yung sensitive. Hindi po ito, mga kapatid, masasabi kong basically ang mga bata po talaga masunurin. Hindi po sila masuwali. Basically, ngayon na lamang po kasi ang mga bata, sabi dyan, natitigas ng mga umani ninyo. Pero naman talaga ang mga bata, talagang totoo lamang po. Pag nagalit ang magulang, titigil po yan. Pero ngayon, pag galit ang mga magulang, galit rin. Mahirap talaga. Pero noon, mga kapatid, yun po talaga ang mga ugali ng bata. Kaya nagamit ng Panginoon yung childlike faith. Obedient po ang bata. Pag sinabi mo maghugas ka, maghugas yan. Kahit masama ang loob. Kahit umiiyak. Ako, nandiyan naman siya. Wala silang magawa eh. Pero mga kapatid, kung titingnan natin, sabi nga, katulad nila. So kunin natin, ano ang ibig sabihin nila? Mga kapatid, there are two, hallelujah, important questions to this story. Number one, why did the disciples try to keep the children away from Jesus? Another question is this, what did Jesus mean when He said, let the children come to me, for the kingdom of heaven belong to such as this. Kaya mahalaga po yun, mga kapatid. Itong pag-aaral natin ito, dahil para sa akin, mayroong gusto ang Lord na maunawaan sa ng mga mananampalataya. Noong panahon ni Jesus Christ, hindi gaano, mga kapatid, kahit mabasa po natin sa Bible, binibigyan ng gaanong importansya ang mga bata. Dahil alam naman ng Panginoon na mga bata, weak, kailangan ng mga magulang. Kaya nga ang focus talaga ng Panginoon patungkol sa mga turo ay tungkol sa mga magulang. Nabanggit po ng ating Sunday School kanina ni Brother Genesis. Hallelujah. Subalit ngayon, ang kultura na ngayon, iba na eh. Parang ang bata na, mas makapangyarihan. Ito lang, yung kaninang nabanggit ni Brother Genesis na si Eli, na isang pare, na may anak na si Hophni sa si Peninas, nagalit ang Diyos. Ang totoo niya, naging pong hindi magandang kawakasan ang buhay ng pare dahil sa pagkukulang niya sa kanyang anak. Ano ang sabi ng Panginoon kay Eli? Bakit masinusunod mo pa ang anak mo? Totoo niya. Sinabi, bakit? Bakit parang ang anak na ang nasusunod? Minsan sobra pong pag-aalaga natin sa mga anak, pero minsan, maging maingat din po tayo, baka hindi natin napapalaki ang ating anak sa tama. Hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, haplos lang ang kailangan ng anak. Mamaya, makikita po yun. Sapagkat ang anak, sabi ng Biblia, ay minsay masuway at kinakailangan disiplina. Now, tuloy po tayo. Ano ang reason? Bakit ito, kumbaga, hinadlangan ng mga disipulo? Ito po, sinulat ko na at proyekto po, mga kapatid. The disciples most likely rebuked those bringing the children to Jesus because they felt bringing children to Jesus was socially improper, or because they brought the children would bother Jesus. So, makikita po natin na it's not actually true by unkindness ng mga disipulo. Hindi ganun talaga. Yung kanilang kaisipan, yung desire nila to respect Jesus as a teacher, as rabbi. Mag-rabbi ka kasi talaga, hindi ka basta-basta kumbaga nabubulo dahil nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Dahil during that time, pag nagturo ka ng salita ng Diyos, banal talaga ang salita ng Diyos. Dapat pakinggan talaga ng tao. Ganun po yun, mga minamahal. So, iba po ang kaisipan naman ng Panginoon dahil may gusto siyang ituro. Because gusto ng Panginoon, una, i-bless yung mga bata. Let the children come to me. I want to bless them. Hallelujah. Now, ano po ang characteristics kasi ng bata?
Ano yan, Pastor? Number one, children are needy and dependent. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, ang mga bata dapat po may level din ang kanilang pag pinag-aaralan. According to studies ngayon, kung bakit may mga batang minsan hindi mo na maintindihan ang ugali at minsan lumalaking hindi nakakapagsalita. Ha? Ang dami na ngayong cases kasi open sila sa internet. Hindi nila makomprehend ang mga nakikita nila. Kasi noon nagsimula tayo sa abakada, right? Bababa ang bata. Bababa, di ba ganun? Ang baka ay bababa. Dala ng isang bata. Ulit-ulit lang tayo noon. Ngayon, ang dami nilang nakikita. Agad. At ang mga parents, yun ang nagiging dahilan, mga kapatid, o nagiging nilang paraan upang mapasipay ang mga bata, bibigyan ng laptop o ng iPad, at manunood ang bata. Kapatid, mag-ingat din kayo doon. Sapagkat maaaring hindi nila naiintindihan na nakakapasok sa kanilang mga mata. Hindi nila yan makomprehend. Kaya nga kahit sa panunood, mayroon tinatawag na parental guidance. Sapagkat ang guidance ng parents are very important. Hallelujah. Now, sa part po na ito, makikita natin na dependent pa ang mga bata. At in spiritual aspect, very important yan sa harapan ng Panginoon. Yung ikaw ay umaasa sa Diyos. Yung pangangailangan mo, alam mo, kayang ibigay ng Panginoon. You know, children know almost nothing about life. Kaya nga, pansinin po ninyo, nagsisimula ang bata sa level na minsan play school muna. Dati-dati wala namang ganon. Di ba, mayroong kindergarten talaga. Kasi dapat talaga yung kanyang learnings ay talaga gradual din naman in such a way that they could easily understand things na talagang kailangan niyang matutunan. Kaya nga yung mga bata, mga kapatid, di ba, pag dinadala mo na sa school, pag iniwan mo na yan, ang tendency iiyak. Tinipon pa yun sa nakaranas na iniwan yung mga kanyang anak na umiiyak ang anak ng iniwan. Sino po itaas ang kamay? Sa dalawa. You see? You know, because they are needy. They are dependent. Parang nawawalan po sila ng kasama pag umalis ang nanay nila. Pag umalis ang tatay nila. Pag hindi nila nakita na. You see? Yon ang isa sa mga characteristics na nais ng Panginoon na ipabatid. Number 2, children function mostly on emotion rather than reason. Do you agree with me? Kaya ang bata, pag tinignan po ninyo mga kapatid, kapag pinagalitan mo ang bata, doon sa bata ha, hindi ka agad nagrarason yan. Hindi nila alam kung bakit sila pinalo. Agad-agad. Ano ang tendency? Emotion. Yeah. Emotion. Kaya napakahalagang ipinapaunawa ng parents ang dahilan. Why? Amen. Hindi po laging talo lang. Amen. Let them understand. Amen. Bakit nasaktan sila? Everybody say amen. Amen. Pero kahit ganun mga kapatid, Jesus said, the kingdom of heaven belongs to them. Sabi ko, the kingdom of heaven belongs to them. Kaya kung titingnan natin, napakahalaga po na may paunawa natin ang dahilan. Dahil hindi nila alam eh. Hindi nila alam. Bakit ako sinaktan? Akala ko ba, mahal ako ni mama, ni papa? Pero bakit ako pinalo? Pero pag binigyan mo ng panahon yan, anak, kasi ganito ko little by little, paglaki nila, lalo't naging paglaki nila, naaalala nila. Number 3, children are poor in spirit. Ano pong ibig sabihin ng poor in spirit? Because in the book of Matthew 5:3, Jesus said,
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Listen. Sinabi ng Panginoon sa mga bata, katulad ng mga bata. Sa kanila, ang kaharian ng Diyos. You know, to be poor in spirit means to recognize one's spiritual poverty. Alam po ninyo, pag naranasan niyo yung ang layo mo na sa Diyos, yung parang bankrupt ka, na kailangan mo ang tulong. Diyan mo mararamdaman talaga ang biyaya ng Diyos. Yan yung poor in spirit. It involves acknowledging that we are spiritually nothing. Have nothing to offer God on our own. And this is about humility. Pag walang-wala ka na, mga kapatid, pag parang talong-talo ka na, dyan mo na nararamdaman na hindi ka na dapat magmalaki pa. Kaya tingnan nyo sa labanan, mga kapatid. Kahit sa boxing, pag tinignan po ninyo, yung una, sa simula pa lamang, sa weigh-in pa lamang, ang yayabang, di ba, trash talking. Pero pagkatapos, pag nabubog na, alam niyo nang talo siya, yayakap na yan. Pag in-interview na, napakalakas talaga ni Manny Pacquiao. Ang bilis talaga. It's really hard to hit him. Yan yung mga panahon, mga kapatid, na ang makikita natin na kailangan natin ang Diyos. At yan natin nakikita, mga kapatid, na pag talagang kailangan natin ang Panginoon, na gusto na natin ang Kanyang kapangyarihan makita sa ating mga buhay. We are already dependent on Him. Yan natin makikita, mga kapatid, ang biyaya ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. That is why Scripture often compares believers to children. In the book of Luke 10:20-21, however, do not rejoice that the spirits submit to you. Kasi tuwan-tuwa, mga kapatid, yung mga alagad, dahil nakakapagpalaya sila ng mga masasamang espiritu. Pero sabi ng Lord, huwag kayo maging masaya dahil nakakapagpalayas kayo ng espiritu. But rejoice that your names are written in heaven. At that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, when He was in the flesh, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and from the learned, and revealed them to little children. Tingnan niyo po kung paano kinumpare. Kasi yung mga bata, pag tinuruan mo, talaga hindi ka agad nila nalilimutan. Pag pinasaulo mo, sasauluhin talaga nila. Amen. Magtataka nga mga kapatid, pag mayroon pong mga activities, pag ang bata talaga naturuan na mahusay, pag nag-present, mamamangha ka. Ang iba nga dyan, mga minamahal, akala mo hindi magagawa. Pero, pagdating na ng action, makikita mo sumasayo ko ba? Tupas din naman. Kasi ang mga bata po, mga kapatid talaga, handang turuan at madaling turuan. Kaya nga gusto ng Panginoon talaga, ang kanyang mga alagad ay maging ganon din naman. Even, mga kapatid, in 1 John 4, you, sabi ni John, dear children are from God. So, ang tawag sa atin, even sa Bible, children of God. Tayo po yung mga anak ng Panginoon. Hindi ako nananalangin kang umiiyak. For me, mga kapatid, yung emotion na yon, yung luha na yon, alam ng Diyos ang hulugan niya. Di po ba? Naranasan nyo na po na bigat ka sa buhay na parang wala kang masabihan at nanalangin ka sa Panginoon. Kasi parang katulad tayo po ng mga bata sa harapan ng Diyos na gusto niyang turuan kung nagkakamali, gusto niyang bigyan kung may pangangailangan, gusto niyang pastiyahin sa iyong mabubuting ito. And have overcome them, sabi po dyan. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. You see, we have that kind of Father. And
tayong ama na ganyan. Our Lord Jesus Christ is our Father. Very concerned sa kanyang mga anak. Kaya napakalaga ang attitude ng isang tunay na anak ng Diyos. Very, very important. Kasi hindi nyo masisisi mga kapatid kung may mga magulang din naman, bagamat hindi dapat may favoritism. Pero dahil din naman kasi mga kapatid sa pag-uugali, doon nagkakaiba ang pakikitungo. Do you agree with me? Hindi natin maiwasan po yun, mga kapatid. But you know, favoritism is that way. Hindi maganda po. Pero minsan, sabi ko nga po, dahil po sa pag-uugali, nadadala tayo. Kahit nga ang isang anak, hindi humihingi. Pag maganda ang ugali, iniisip ng magulang kung anong bibilhin pa sa kanya. Di po ba? Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Even in the book of Matthew 8:3-4, look at this verse. Truly I tell you, unless you change and become like little children, unless you change. Sipin niyo mga kapatid, dumiretso ang Panginoon sa mga bata. Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Look at the importance of the message about children. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Maliwanag mga kapatid, hallelujah, na talagang ang mga bata ay madali magpakumbaba, hindi sila naghahanap mga kapatid na kung sino ang bida. Kaya mapansinin po ninyo, kahit sa presentation, wala pa kailan sila kung ilagay sa likuran. Wala pa kailan po yan. Basta ang importante, kung saan siya dalhin ng mga teacher, doon siya. Hindi ba napapansin? Pag may quality, pag ang teacher ng medyo ang dating mga principal ang dating. Ganun ang mga bata. Kahit ilagay mo yan sa likod. Ang iba pa mga bata, gusto sa likod para, di ba, hindi nakikita. Pero pag nasa likod sila, kung ano itinuro, hindi mo kaya siya. Ganun pa mga kapatid. Everybody say amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Now, palalimin natin mga kapatid. Let the little children come to me reveals 4 truths. Ano po ang mga katotohanan po nila? Okay? Everybody say amen. Number 1, children need to be blessed by the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Brother Jess and Sister Gab, maraming salamat sa pagsunod po ninyo sa kalooban ng Diyos. Kasi talagang gusto ng Lord na i-bless pala ang ating mga anak. Woo! Jesus! Palapakan natin ang Lord. Come on, everybody! All the parents, let's clap our hands to God. Gusto ng Lord na pagpalain ang ating mga anak. Dahil mga kapatid, tayo po ay papalubog, sila po ay papasikap. Amen. At tulad ng araw na may panahon ng paglubog at may panahon ng pagsikap. In the book of Psalm 127 verse 3, kaloob ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong dala. Sa mga anak natin dito, gaganda. Mga gwapo, mga kapatid. God bless you, young people. Salamat sa iyong lilipot sa kami. Sa mga bata na nasa loob, pagpalain sila ng Diyos. Kaya sinabi ng Lord, hayaan niyo silang lumapit. Pedro, Juan, Santiago, wag na sila, wag naman. Hayaan niyo silang lumapit sa akin
Sapagkat sa katulad nila, mapapabilang ang kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, sabi ng verse 15, at ipinatong ng Panginoon ang kanyang kamay sa mga bata. Napakahalaga po ng blessing. Kung maalala ninyo si Isaac, di ba ang anak niya ay si Abraham, si Esau, sa si Jacob, right? Di po ba mga kapatid, halos pangit niya ang ginawa ng mother eh. Tama po? Pangit yung ginawa ng mother ni Jacob. Ano ang ginawa? Dinaya. For what reason? Ano ang purpose? Blessing. Tama? Blessing from Isaac. Hope you get what I mean? Amen? Nabasa po natin yun? Grabe. Kasi gusto nilang i-bless bago mawala. Si Isaac, ibigay ang blessing. Ibigay ang blessing sa anak. Ganun kahalaga ang blessing ng magulang pala. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ay ang ating Diyos. Yun din ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. Gusto ng Lord, mga kapatid, na pagpalain tayo, maging ang ating mga anak. So, ang blessing po ay napakahalaga po sa ating mga mananampalataya, lalo tigit sa ating mga anak, sa mga magulang na nandyan. Magtiyaga po kayo na dalhin nyo ang inyong mga anak sa church. Huwag po kayo mapagod. Number 2, glory to God. Stress that. Hallelujah. Second point is this: parents should be encouraged to bring their children to Jesus and teach them His ways. Napakahalaga din po nito mga kapatid. Another truth. Si Jesus Christ ay dinala sa temple, 8-day-old siya. Diba? At iyan po ang gagawin natin mamaya. Atin po i-dedicate ang ating po mga kapatid na ang anak ng ating kapatid si Brother Jespin. Napakahalaga po ng pagtuturo ng magulang sa mga anak, sapagkat ito po ay nagbibigay po ng gantimpala sa mga anak. Ito po, 1 Samuel 1:22-23, sa panahon po ni Hannah, nabanggit na rin ito, nabanggit ni Brother Genesis kanina. Tignan niyo po ito. Sabi po mga kapatid dito, glory to God, hallelujah. Sa panahon po mga kapatid ni Hannah, alala niyo naman mga kapatid na hindi po siya magkaanak, nag-praises the Lord at binigyan siya. Ano po siya? Hindi pa uli. Wala siyang anak. Umiiyak siya, nananalangin sa Panginoon. Sino po dito na nahirap magkaanak tapos binigyan ng ano? Meron po ba dito? Oo! Amen! Kaya pala naka-uniform kayo. Hindi meron po talaga. Sino pa po? Yes, yes. Glyce, amen. Sa Laguna din po meron din ang testimony din. Pero alam po ninyo, nung binigay ng Panginoon kay Hannah, tignan niyo po kung gaano na-recognize ni Hannah na ang Diyos ang nagbigay. Hannah told her husband, si Elkanah, wait until the boy is made, then I will take him to the tabernacle. Parapakan natin ang Panginoon. Amen? I will take him to the tabernacle and leave him there with the Lord. Kami yung siguro sabi, totoo naman, kung hindi bigay ito ng Diyos, wala akong anak eh. Sabi ko, ilalagay ko na. Sino po siya? Samuel. Isang propeta ng Diyos. I will leave him there with the Lord permanently. 22-23. Whatever you think is best, sabi ni Elkanah. And Elkanah agreed. Palapakan natin ang Lord. Hindi niya nakikita na yung agreement ng mag-asawa, very clear. Sabi
ni Elkanah, whatever you think is best, Elkanah agreed. Stay here for now, and may the Lord help you keep your promise. Lapakan natin ang ating Panginoon. Napakaganda mga kapatid. Ang nakita ko po kasi dito, unang-una, yung talagang mataas na pag-recognize ni Hannah na ang Diyos ang may bigay. Pangalawa, yung kanyang submission sa kanyang asawa na si Elkanah na ipaalam na dadahin ko ito sa templo at doon ko na ilalagay permanente ang ating anak na ito at yung agreement na nakita ko dito sa mag-asawa. Sige, kung ano ang nakikita natin, mabuti. Galing, galing. At ang kagandahan dyan, nag-pray pa si Elkanah, sana ang mga pangako mo sa Diyos ay mangyari. Napakabuti. Kaya may paalala po ang Panginoon sa lahat ng mga tatay. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. This is our responsibility. Everybody say, Amen. Amen. Kaya nga, kailangan din ang disiplina sa mga bata. Yung palog na nabanggit ni Brother Genesis, actually, iniiwasan na yan ngayon. Pero, sa Biblia, hindi nawawala po yan. Dahil paalala din po yan ng pagdidisiplina. Proverbs 20-15 in Tagalog, likas sa mga bata ang pagiging tinyo. Sino po ang may anak dito hindi tinyo? Magtaka ka mo ang anak mo pagkaupo mo lang ng init. Mas matakot ka dyan. Hanggang sa matapos yung service na pagkakita, mas matakot ka. Hindi normal lang. Ha? Pero sabi ng Bible, ngunit. Everybody say amen. Amen. Ngunit. Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila ay matututo. Ito po yung palo na may kasama laging pagmamahal. A clap offering for the Lord. Hindi ko na masyadong papalawakin ko. Ang ibig sabihin ko lang ito. Sa Biblia, advice ko. Hindi ako. Huwag tayong masyadong sumunod sa mga bagong katuruan ngayon, bagong prinsipyo, because the Bible is the best guidance sa ating mga magulang. At best din pong guide yan para makapagturo tayo ng mabuti sa ating mga anak. Number 3, Jesus has regard. Mayroon po siyang pakialam for the weakest and most helpless among us. Kasi ang tingin ng Panginoon sa mga bata, mahina eh. Wala pang kaya. Katulad din natin mga kapatid, may mga panahon na nahihirapan po tayo, may mga problema tayo, na minsan, nandoon nga, sabi ko nga, hindi natin kayang sabihin sa iba, minsan sa Diyos tayo lumalapit. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, let the children come to me. Kahit gaano katapang ng isang tao, may weakest point yun. Minsan kasi yung tapang ng tao, palabas lang yan. Pero deep inside, may kahinaan po yan. Ang mga bata pag umiiyak na po ng ganyan, hindi ko alam kung ano ang nasa isip. Wala. Pero pag matanda umiiyak na ganyan, sa harapan ng tao, pangit na. Di agree mo. Pero sa harapan ng Diyos, ano kaya? Magdito. Oh, ang tingin ng Diyos, parang ganyan. Palagpakan natin. It teaches dependence on God. Yung first time namin na iniwan si Sean sa kindergarten, sa Claret, yung siya na kindergarten. Pagbitaw ng kamay namin ni Randy, may picture pa siya, pero ayaw ba na nilabas ko? Pero, ngayong malaki na,
Siya, samahan kita. Okay na ako. You see? Everybody say amen. Amen. You get what I mean. Mga kapatid, na-emphasize mga minamahal yung mga salitang let the little children come to Jesus. Doon po sa punto ng ating pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Especially po sa paggabay sa atin ng Panginoon upang patuloy po natin maipamuhay ang kaligtasan na ating pong natamo sa Kanya. Yes, kung wala ang Panginoon, napakahirap po talaga. Sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. That is why we need Jesus Christ in our life as children of God. Number 4, the last. Those who come to Christ must do so in childlike faith. Nabanggit ko na po, mga kapatid. Dapat, ano man ang ating ginagawa para sa Panginoon, yung characteristics na nabanggit ko ng mga bata, isa na mai-apply natin. Napakahalaga yun. Again, uulitin ko lang. Sabi po dyan, and calling to him a child, he put him in the midst of them and said, sabi ng Panginoon, kanina sa akin ang batang yan. In the book of Matthew, 18 naman po. Bago po yung 19. Ilagay ng Panginoon yung bata sa mismong harapan. Sabi po dyan, truly, I say to you, sabi ni Jesus, unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. That is why may kaugnayan po ang pagiging parang bata, mga kapatid, sa pag-uugali patungkol sa pagsunod sa Panginoon, sa ating pong kaligtasan. Kingdom ng Panginoon yung pinag-uusapan dito. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, yung unang nakakilala po ako sa Diyos, sa totoo lamang, mga kapatid, pag naalala ko yung sipag sa pagbabasa ng Biblia, sipag sa pananalangin, nagiging encouragement ko po yun. Sapagkat para talaga akong isang bata na laging naghahanap ng kalinga ng presensya ng ating Panginoon. At ang kagandahan din naman, mga kapatid, ng mga panahon na yun, hindi naman po ako nagkamali na parang maging katulad ng isang bata. Dahil ngayon, nakita ko po ang epekto ng pagkakaroon ng parang batang pag-uugali as far as our faith in Christ is concerned. The Bible said, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Look at this statement of Jesus Christ. You want to be the greatest? Then be like a child. Amen. You must have a childlike faith. Sino pa po nananalangin dito na naluluha? Nasa inyo na po yan. Yung napipray ka, Lord, Panginoon, minura ko. Naalala ko si brother ko. After po pala, mga kapatid, ng sports fest natin, di ba, kasama yung kapatiran ng Quezon City. May kinat si brother ko. Nung kinat si brother ko, parang nag-alis si brother ko, bakit naman? Parang gano'n. Minura daw siyang malutong. Sabi niya sa testimony niya, hindi po ako makaganti dahil may mga kapatid naman. Ay, hindi po. Hindi namin. Ito, ang hilaw. Sana. You see, pag tinignan po ninyo, may mga punto po talaga na nasusubok po ang ating mga sarili. Amen. Kung gaano po, amen, kalahim na rin po maging ang ating pong pag-ugali, ang ating bibig, ang ating pong mga kilos sa paglilingkod natin sa Panginoon. That's why training is very important na kung paano ang ating mga anak nabanggit sa Sunday School na talagang hindi lamang sinasabihan natin kundi dapat nakikita sa atin. Okay? Like children, sabi mo dyan. Okay? So a childlike faith involves 3 things. Number 1, trust. Number 2, humility. Number 3, simplicity. As a child of God, you must trust God. Everybody say amen. Just as children trust their parents completely, childlike faith involves trusting God without doubt or hesitation. Yan ang gusto ng Panginoon. Pag nagtiwala tayo sa Kanya, don't hesitate.
Let's trust the process. Minsan, nagmamadali tayo. Huwag tayong magmadali. May panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. Number 2, humility. Ito ang isa sa nakita kong maganda sa mga bata. Alam po ninyo, naranasan ko talaga na naglalaro pa lang kayo, biglang nagkagalit kayo dahil yung pinagkasundo. Di lang nagkagalit. Tapos biglang may tumatayo. Ano nangyari? Iwalay ka agad ang dalawang yan. Bakit ganyan? Sige, pati kayo. You see, ang dali nilang pagsabihan. Pero pag malaki na, ako, ang dami ng kondisyon, ang dami ng rason. Kung ako minsan nagtatanong, bakit a childlike faith is needed? Kasi pag tinignan na naman, di ba? Wala namang nananalo. Kung parehas kayong akala nyo, tama. Everybody say amen. Humility is very important because James said, humble yourself in the sight of God and He will lift you up. Kaya nga, ang nakikita ko mga kapatid, na isang bagay na maganda sa humble person ay yung kanilang dependence sa ating Panginoon. And the last one is simplicity. Simple lang ang mga bata. Kahit ano pong ipadamit nila. Minsan pa nga, maarte pa ang mga nanay sa damit. Hindi ko gusto yan. Gusto ko yung may big one. Gusto maarte pa mga bata. Pero mga bata, kung ano isuot mo din, wala silang pakila. Kasi ang nakakakita na maganda sa kanila ay ang mga magulang. Everybody say amen. Childlike faith is straightforward. Ito yung nabasa. Straightforward daw. And uncomplicated. Hindi sila mga kapatid, maarte. Not burdened by skepticism or overthinking. Hindi sila yung mga na mayroon ka agad na iisip na. Minsan may mga tao na kung kailan tumanda, maraming laging naiisip, hala, baka, si ano, baka. Hindi ganun, mga bata pala. Ang mga bata, straightforward, ang ano nakikita nila, yun. Kaya mga kapatid, pag ang bata na ang naging witness, pag sinabi ng bata, pinaniniwala ko na dahil. Straightforward sila. So, ganun din tayo mga kapatid. So, that is a childlike faith, simplicity. So, these three things are very important as far as childlike faith is concerned. Now, mga kapatid, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya, magpakumbaba, at simple lamang. Sapagkat hindi naman ang pagsunod sa Diyos komplikado. Sa isang bata, pag mayroon pong problema, umiiyak, minsan ang katapat, isang candy lang, tatahan na po yan. Kargahin mo, tatahan na po yan. Diba? Gumaleng-ganyan ka lang sa bata. Yung bata yung pinak, pero ganyan, ganyan. Simplicity. Pero pag may edad na, ganun din mo. Sabihin mo. So, in my conclusion, like children that trust their parents, believers must sincerely trust God also. Everybody say amen. Faith is not about knowing everything or doing everything right. Kasi kahit sabihin pa natin, kahit lingkod na tayo nagkakamali. It is about knowing that regardless of our shortcoming or weaknesses, our God is willing to forgive and help if we humbly approach Him. God loves His children. To God